Amen. So, this month, bago na po. Yan po, naririnig niyo na po ako. Amen. So this month we have a new theme and it is provider. So naniniwala naman po tayo na ang ating Panginoon is the greatest provider, di ba? Hindi tayo magkukulang. Sabi nga po sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Want po, hindi po. Wala na po tayong kailangan pa. And ito po, provider. Ito po ang ating verse sa 1 Timothy chapter 5, verse 7 to 9 in New King James Version. And these things command that they be blameless. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Do not let a widow under 60 years old be taken into the number, and not unless she has been the wife of a man. So yan po ang ating theme verse for this month. But today, we will talk about, we will reminisce, or sabi nga ng kanta natin, when I think about the Lord. So, we will try to think about how great, how good, and how loving our Father is. Sabi nga, di ba lahat po tayo dito ay mga nagtatrabaho because we are breadwinners. Di ba? And then, the joy in our hearts, pagdating po ng sahod is, alam ko po ito pagdating ng sahod, mahaba po ang pila sa Pinoy. Mahaba po ang pila sa Far East. Mahaba po ang pila sa Western Union. Kasi nagpapadala po tayo sa Pilipinas. But before anything else, ako po si Sister Bell. Sister Bell po, ako po yung, under po ako sa Changwa Connect Group. Kung sino po yung hindi nakakilala sa akin, under po ako sa Changwa Connect Group under the supervision of our coordinator, Sister Lacey. And then, inatasan po tayo ni Lord to be a coordinator din sa music po. So, I encourage po everyone na gusto pong mag-commit kay Lord sa music. It may be sa instruments or sa dance, sa singing, backup singing, and leading. I encourage you po, sabi nga ng Panginoon, let us serve Him. Yun naman po ang ating purpose, di ba? To serve the Lord. So much for that. So, haba po ang pila sa Pinoy. Mahaba po yung pila sa lahat ng padalhan. Because it is our joy as OFW na magpadala po sa mga family natin sa Pilipinas. And once na nakapadala na po tayo, how overwhelming it is na marinig sa kapamilya natin na, Ate, thank you po, nakuha na po namin ang padala. Thank you po, di ba? So, two words, but it means a lot po sa atin, di ba? Yung sasabihin sa atin na, thank you. Pero meron din mga pagkakataon na alam mo yung nagpadala ka na, excited ka pong magpadala. Hindi ko po alam kung na-experience niyo ito, pero na-experience ko po ito. Excited ka na pong magpadala. Ma, nandito na po ang pera. Gano'n, napadala ko na. Kaso walang reply Walang reply Tapos tinatawagan mo out of coverage. Tapos tinatawagan mo, cannot be reached. So, bakit? Diba? It's the opposite feeling. Kung overwhelmed ka, kasi sinabi nila sa'yo na, thank you ate, thank you mama, thank you, it means a lot. Pero pag hindi mo narinig yun, parang, sige namin sa susunod, for the sake na lang. Pero pag narinig mo na, thank you ate, thank you nanay, you are motivated na magtrabaho pa. Sige ba, kahit na pagod na ako, 6 days, 6 for 1, sige okay lang, para marami akong OB, marami akong mapadala. Diba, we are motivated to work more. Kasi nga, because of that simple word na thank you. So, think about it mga kapatid. What if our loving Father, sinabihan po natin siya ng thank you? Na ano na po ba natin na
most of the times we pray, we ask God for guidance. Ito, maliliit lang po ito na bagay. We ask God for guidance at work. We ask God for wisdom at work. Ang question po, after po ba ng work, nag-thank you po ba tayo na, Ama, salamat po, wala po akong engine. Thank you po sa wisdom. Kasi, alam ko, engine, papuntang engine na po talaga yun eh. Pero, thank you po sa wisdom kasi nag-guide ka po. So, nasabi po ba natin yun? After po ng shift natin. So, huwag po natin kaligtaan yun mga kapatid because tayo nga as earthly people, as earthly parents or mga nagtatrabaho dito, tayo nga na sinasabihan lang tayo ng thank you. It means a lot to us. So, how much more pa po sa ating Ama? So, in the same way, sasabihin din niya, okay, malakas yung anak ko na to. Pag sinabi niya na, Ama, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Oh, ito na. Diba? God is also motivated to give us more. So, that is why He is our provider. Amen po? Amen. So, dahil nabanggit ko na po ang salitang thank you, yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Our attitude of being thankful. According to Philippians chapter 4, verse 11 and 12, ito po ang letter ni Paul sa mga Philippians, letter of thanks. Kasi itong mga tao na ito is always supporting him sa ministry niya. So kahit nakakulong siya, he never regrets or he never forgets na mag-write ng letter. Diligently. He is sending letters. Di ba? Ganun siya ka-overwhelmed na mag-say thank you. So, sabi nga dito, Philippians chapter 4, verse 11 and 12. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So take note po mga kapatid, may naka-underline po niya, secret. So ang secret daw po, nalaman po ni Paul, yung secret of being contented. Ito po yun. Thankfulness. Diba? Lagi po tayong nagpapasalamat. Thankfulness is the secret of a contented life. Thankfulness, it is an attitude. And attitude is the way you think and feel about something or towards a situation. So, ibig sabihin po pala, ang pagiging thankful, if thankful is your attitude, kahit sa anong circumstances meron ka, you appreciate it. You are positive. You have the positive outlook na kahit nahihirapan po ako or kahit mahirap po ang pinagdadaanan ko, despite sa sitwasyon ko ngayon, there is something good behind it. Or inalaw po ito ni Lord because meron pong nakatago doon. So yun po ang kailangan po natin tingnan. Hindi po yung nakikita lang po natin. Kung ano yung nakatagong message doon sa pinagdadaanan natin. Amen po. So it may be good or it may be bad. Sabi nga po, I can still remember, eto hindi ko po talaga ito makalimutan. Dumaan po tayong lahat sa pag-aaral, di ba ba? So, na-remember niyo din po ito. The story of the Book of Salamat. Sino po ang nakakarinig? Wala po? Ako lang po ang wala dito. The Book of Salamat. No, hindi ko po ito makakalimutan because this one, i-relate ko lang po sa inyo ng konti kung gaano po kahalaga ang word na salamat kasi Pilipino lang po tayo lahat. This one man, wala siyang pag-aari but a piece of land na meron po siyang mga pananim. And every day, merong nanghihingi sa kanya. May pagplan siya, may nanghihingi sa kanya. And hindi po sila nagbabayad kasi mahirap naman po sa land na yun eh. So, ang sinasabi lang po nila, salamat po. So, ang ginagawa po niya, meron po siyang book, empty book. Every time na may nagpapasalamat sa kanya, susulat niya doon, salamat po. Sulat niya. And then, meron siyang neighbor, meron din siyang pananim, of course. Pero, kapag nag-ano siya, may humihingi sa kanya, hindi niya binibigay in free. Kung hindi, papabayad siya or in terms of money or labor. Diba? So, itong tao na to, dahil wala naman nagbibigay sa kanya ng pera, so eventually, naubusan talaga siya. Ang nangyari, he has nothing left except yung book
of salamat na yun. So one day, minis ka yung book of salamat. Sabi niya, pwede ko po kaya itong ibenta sa novelty shop or sa yung mga nagko-collect ng mga collector's items. So, sinubukan po niya. So, nung unang panahon, wini-weigh-in po. Oo, kung gaano po siya kabigat. Ngayon po, nung wini-in ang book na iyon, lumagpas po sa timbangan. So, kung yung timbangan ay 10 kilo, error na po, error na. Ina po yung lumabas. Kung digital na timbangan, na po, error na. So, hindi na po siya ginaya. So, ang sinabi nung bibili, bigyan na lang po kita ng 3 gold. Katumbas ng buo, salamat. So, yung gold na yun, of course, nagkaroon na siya ng pera, di ba? Now, yung neighbor niya is na-invite sa kanya. So, sabi niya, anong nangyari dito? At biglang, meron na naman siyang supply. So, yung gano'n. Sabi niya, syempre may mga rumors, di ba? Yung niya, yung book of salamat niya. Ang ginawa niya, sumulat din siya. Salamat, 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 salamat. Kung gaano kakapal yung sa una, yung sa Good Farmer, dinoblehan niya ang kapal. Para sigurado, sure na sure. Kung 3 gold sa kanya, isang niya 6. So greedy kasi siya. So sinudan niya, salamat, salamat, salamat. Pero yung salamat na word na yan is wala siyang value kasi hindi naman siya yung totoong di ba? So nung tinimbang, wala po siyang timbang. Kahit po yung dust na lang niya ng libro, wala pong na. So ganoon po yung essence ng pag-say thank you natin. Kaya po, it means a lot, di ba? Ganun po siya katindi, ganun po siya kabigat. Ang lesson ng story is, the lesson behind the story, aside doon sa pagiging greedy mo or pagiging envious mo sa iyong neighbor is, thank you is a big word. And it motivates you, it motivates your family. Kumbaga, meron po siyang 2-letter word pero malaki po ang kanyang effect. So, ganun din po dapat ang attitude natin towards the Lord. Sa lalo ng binibigay niya, we ought to be thankful to Him. Now, dahil pinag-usapan nga po natin itong attitude na to, meron po siyang, sa word na thank you, meron 3 nakapaloob na attitude sa kanya. Number 1, it is an attitude of gratitude. Ito na po yun, yung pagpapasalamat. No? So, bigyan ko po kayo ng trivia. Thanksgiving is mentioned more than 140 times throughout the Bible. So, ganun po katindi. Laging nagpapasalamat. Sa Psalms 107 verse 1, yung ba? Nakalagay doon. The book of Psalms, mostly makakahanap po kayo ng thank you. No, I will give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sabi, tinanong niyo na po, kaya po ulit-ulit. No? So verse na to, meron na naman, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. So verse na to, meron na naman, give thanks to the Lord for He is good. His mercy endures forever. So, ganun po siya katindi, ganun po ka binigyang diin ng Panginoon itong salitang pagpapasalamat. Amen po. So whatever the circumstance we have to give thanks. And ito pa po, God has given us 86,400 seconds sa isang araw. So have we used one to say thank you? Amen po? Ganun na po ang kamay nyo. Thank you. Isang segundo lang po ang kukonsume niya. Thank you. Thank you. Isang segundo lang po talaga. So have we used 1 second to say, thank you, Lord. So pagpunta natin sa trabaho, thank you, Lord, kaya naglakad ako safe po ako na nakarating. Thank you. After po ng work ko, wala po akong energy. Hindi po ako inantok. Thank you for the strength. Diba? So, according to 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God. In everything. Hindi po sinabi niyan po mga kapatid na for everything. Para po sa hindi. In everything. Yan po ang sinabi ng Panginoon, ng Apostle Paul. In everything, give thanks,
for this is the will of God. Now, remember to thank God when answer to your prayer arrives. Ito po ang lagi natin tandaan as our attitude of gratitude sa lahat po ng ating mga prayers. Di ba madalas po nagpo-post po tayo sa active intercessor, mga kapatid, please pray for ganito, ganyan. But, bihira lang po ako nakakita ng post na, mga kapatid, salamat po sa prayer, salamat po sa Lord na. Diba? Ano yung din po natin yun? I-exercise din po natin na once na-receive po natin yung answer to our prayers, we thank the Lord. No? Baka naman na-receive na natin ang prayer, gumaling na po yung mga pinag-pray natin, pero hindi pa po tayo nagpapasalamat sa kay Lord. Diba? So, ano pong iisipin ng ating Ama? Para tayong manok, kabig lang tayo ng kabig. Kahig lang tayo ng kahig, papunta lahat sa atin. Wala tayong give back the glory, wala tayong mas yung pag-thank you lang. So, exercise po natin ang ating attitude of gratitude na we say thank you. Because it motivates God to want to do more for us if we say thank you. More than once and in a sincere manner. Pag sinabi po natin na, Lord, thank you, namamotivate din po siya na, sige, sa susunod, anak, I will provide for you. I will give the answers to your prayers. No? And aside na namamotivate po ang ating Panginoon, it will sweeten our relationship with Him. Diba, nagiging intimate po tayo kasi close na nga po kayo. Diba, pag isang bulong mo lang sa Kanya, yes, anak. Diba, it is sweet. Baka lang gawin na kayo. Diba? It will sweeten, dalawa po yung magiging effect. Aside na it will motivate God, it will sweeten our relationship with Him. Amen po? Amen. So next, the next attitude, we have the attitude of obedience. Sabi niya dito, thanksgiving, it is thanksgiving with action. According to Psalms 50:23, those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation. It is giving thanks to God more than words. So, pag sinabi po ba natin, madalas po, di ba, dahil tayo ay, we have relationships sa kaibigan natin, sa pamilya natin, sa asawa natin, gano'n. Natin, wala po pala ako sa connect na natin, asawa niyo. Brother Peter, no? So, wala po, asawa. Lord, wala po akong asawa. Thank you po. So, kung yung asawa niyo po ay nagtitimpla sa inyo ng kape, no? Example na lang, nagtitimpla kayo ng kape. So, aside na magsisid kayo na, thank you asawa ko, or wala talaga akong asawa. So, sabihin niyo na, thank you po, gano'n. So, aside na magsisid thank you kayo, you return something na favor. Bawa, i-prepare mo rin yung pagkain niya, yung gano'n. So, it is thanksgiving with action. Thankful ka na siya ang naasawa mo, kaya you cherish mo ang relationship ninyo, no? You show love and affection sa mga the way you care, gano'n. So, it is an attitude of obedience. So, same thing sa ating Panginoon. When you say you love God, you will give for His ministry. Diba? Hindi naman sinabi na, I love you Lord, pero I love you lang po talaga. Hindi po, wala po talaga akong kaya ibigay. So, hindi ganon. Sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, yung Panginoon natin, mahal niya tayo, kaya ano po ang ibinigay niya? Ang kanyang bugtong na anak, diba? So, one way of showing a thankful heart is supporting God's ministry. You give back to the Lord. Kung ano po ang blessing na receive natin, we bless others, we bless the ministry. Para po ang kanyang The Great Commission ay mag-continue pa po. Para marami po tayong kaluluwa na mailapit po sa Kanya. So, this is thanksgiving with action. So, ito po,
So, God's measuring cup, maniniwala po ba kayo dito, is 30, 60, and 100 times bigger than yours. So, kung yung cup niyo po ay kutsarita, ang sa Panginoon, kutsarita din. Kaso 30 times nakalaki ng kutsarita mo. O, hindi malaki. So, kung kutsarita ang ginamit mo, 30 times ng kutsarita ang balik sa'yo. So, what if ang ginamit mo ay tabo? O, hindi 30 times na kalakasing laki na tabo. Malaki. So, what if ang ginamit mo drum?